The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning! Happy Tuesday, Pastor! Good morning, Ted at Cha. Sana may tanong ako kay Secretary, kaya lang. May tanong ka dapat? Ano bang gusto mo itanong kay Secretary nang ma-text namin yan? Hindi, tawagan natin. Tawagan natin. Ang lakas mo sa amin, Brad Jeff. Ano ba? Ano ba ang tanong mo kay Secretary Manny Bonoan ng DPWH? Hindi, kung anong brand lang ng semento ginagamit sa C5, laging sira eh. yung sa may libis, Oo. never akong dumaan doon na maayos yung kalye. Laging Minsan may ganun kaming level binabakbak. siya, yung truck nandito, ako nandito. Sabi ko, so para ka nasa sungka. Ewan ko ha, Oo. nakakakita naman ako ng matinong kalye. I mean, ba't hindi Sige. kaya yung semento sa NLEX gamitin o sa SLEX? Tanong lang naman yun. Sige, gagawa ako ng segment. Anong say mo, Sec? Sure ako, yung ginamit sa C5, yun din ang ginamit sa Bulacan. Oo, ganun Kasi- din doon eh. Para ka naglalaro ng sungka. Hindi, ilatag ako ko naman lang, kasi- no, ilatag ko lang ito din sa aspeto naman ng alam mo kasi Brad, malaki din problema yung mga sobrang bigat ng mga truck eh. No? Yes, I get Kasi kagaya ngayon, yung Plaridel, yung bypass road sa Balagtas, kung pupunta ka doon, no? Ang ganda nito eh. Sobrang bako-bako na yan, inayos yan, nagkaroon ngayon ng flyover ha, para talagang ang ganda. Maayos siya ha. Yung dati rating ilang oras na biyahe mo ngayon, minuto na lang eh. Oo. Pero nung dumaan ako nitong weekend, nagsisimula na naman siya mabiyak. So ito ho kasi, meron lang naman din kapasidad yung simento eh. Oo. Diba? In fairness naman. So yun Yes. nga, nalimutan ko lang kasi masakit na batok ni Secretary. Ayoko naman sabihin sa kanya na, Sec, pwede ba maglagay ka ng weighbridge doon? Diba? Kasi diyan, Brad, no? Yes, no. Samahan pa ng, alam nyo na, yung perhaps, no, yung corruption din. Tapos dadaanan ka pa ng truck na overloaded, yung bigat naman talaga, bibiyakin tong kalsada. Kaya din naman, happy din yung mga kontraktor kasi Ayun. panibago din proyekto. Ito na, Ay talaga, saan tayo the Daily napupunta Bread eh? na eh. Oo. Basahin na natin itong liham. Hindi, Mamaya anyway, ulit. Sige, ano daw yung brand ng semento? Oo nga. Oo, kasi nga daw, ang Meron- bilis mauka. May nag-text sa akin si Paring Lord. Alam daw niya yung semento pero hindi ko nasasabihin on air. Sige, text mo na lang sa amin. Kung ano ang brand ng semento. O sige, baka gawgaw. Aray ko po. Liwayway. O sige. O Sabi sige. na pulburon. Oo. Happy birthday muna kay kay Sir Alvin Maanyo Uy, today. Sir Alvin! Kaya pala siya nag-enjoy sa Taiwan with her wife. Happy birthday, Sir Alvin Maanyo! Happy birthday po ha. At muli binabati ni Ate Dina Aquino ng maligayang kaarawan. Today, si Vong Reyes. Yan, galing happy din kay Bien birthday. Soriano. And we'll see you tomorrow, Brad Jeff. Hindi ka lang, wala pa. Ay, hindi pa tapos. Oo, inaabangan Mabilis na siya. tong 9 segment o'clock na to ng mga taga UPLB Media and Communication Office na nakatutok sa atin sa 1PH. Uy, salamat, Lalo ah. na si Ma'am Monet de la Cruz, Ma'am Shell Laad, at kay Sir Mark Lester Chico dyan sa UPLB. Inaabangan lang po namin yung visuals po ng ating Think About It. Ang ganda po nito kasi sa usapin po nito sinasabi ng Presidente na talagang napabayaan ang edukasyon. Alright? Importante, edukasyon. Pero alamin po natin, pag siguro po bago mag-alas, anong oras na ba? 9 Alas o'clock. 9 ng May 1 umaga. hour na lang tayo. Okay, Gusto mo pa ti- mag-extend? Ha? Gusto mo mag-extend? Hindi. Okay. Sige. Eto na, mga Oh, ito kapatid. na. Go. Brad Jeff, all ears ka na ba? Let's go. Okay na ako. Gets na. Oh, eto na. Mukhang nakasuklay si Pastor. May lakad to, kaya bibilisan ko to. Eto na nga po ang liham ng ating kapatid na si Jed. Sabi niya dito, Dear Pastor Jeff, gusto ko lang itanong bilang Kristiyano, ano po ba ang definisyon ng salitang success? Ako po'y isang young professional na nasa mid-30s. Single po ako, walang anak, walang asawa, wala ring nobya. Subsob ako sa trabaho sapagkat ayaw kong masayang ang oportunidad na ipinagkakaloob sa akin ng kumpanya kung saan ako ay empleyado. Pastor, maganda ang aking karera at dahil dyan, wala na akong oras pa na makipag-date o makipagbarkada. Sa mata ng iba, masasabi nilang
successful na ako. Kasi may maayos ng trabaho at maganda ang kita kahit papaano. Pero ika nga nila, money can't buy happiness. Pero mas naniniwala ako sa narinig ko na sabi ng iba na mapapasaya ka naman ng mga bagay na mabibili mo ng gamit ang iyong pera. Totoo naman po, Pastor. Nabibili ko ng mga dating hindi ko kayang bilhin dahil gipit sa budget. Pero ba't ganun? Parang may kulang pa rin. Posible bang ang pagiging matagumpay sa buhay at kumikita na ng sapat, subalit hindi ka pa rin tunay na maligaya? Gising, trabaho, kain, tulog. Yan ang araw-araw kong buhay. Pakiramdam ko, wala akong tunay na kaligayahan. Kung tutuusin, dapat kontento ako. Sa kabila ng maayos na sitwasyon ng aking buhay, posible ba na nasa maling direksyon ako? Anong say mo, Brad? Yan po ang sulat ng kapatid natin na si Jed. Alam mo, Pastor, maraming makaka-relate dito. In this Correct. world of social media, na pabonggahan ng mga post na nakikita natin, na parang para Yes. sa iba, success equals maraming pera, maraming gamit. Correct. Ito ang tanong Yes. niya, ba't daw ganun? Maayos na yung kita niya, pero wala yung tunay na kaligayahan, di niya maramdaman. Anong say mo dyan, Brad? Well, Jed, salamat sa napaka-honest mong paglalahad sa totoo mong nararamdaman. Okay? Hindi ka rin naman, of course, nag-iisa. No? As a Christian, marami na ako nakakwento as a pastor. Maraming Kristiyanong professional ngayon, yung naramdaman yung tinatawag na silent emptiness. Alam mo yon? Sa social media, parang saya mo. Pag uwi mo sa bahay, parang ang lungkot. So let me affirm your honesty. Kasi minsan, ang pagiging successful sa mata ng mundo ay hindi laging katumbas ng fulfillment ng puso. So tanong mo, ano bang tunay na tagumpay ayon sa Biblia? Well, sa mundo muna, yung success means, of course, big salary, high position, investment, assets, yan, nakaka-travel, lifestyle, prestige, okay naman lahat yan. Pero pag tinignan mo sa mata ng Diyos, success is faithfulness, fruitfulness, and finishing well. Kaya nga sabi niya, pag sinalubong tayo sa langit, well done, good, and faithful servant. Wala yan sa taas ng sahod, Jed, o sa laki ng titulo na hawak mo sa kumpanya. Ang tunay na basehan ng success ay naka-align ka ba sa layunin ng Diyos? Kasi sa mata ng tao, ang yaman, pero sa likuran pala, paano ba na-acquire yung yaman? Di ba? Illegal ba't immoral? Ang tanong mo pa, pwede bang magtagumpay pero hindi masaya? Of course. Because joy is not a fruit of status. Joy is not a fruit of success. Joy is a fruit of the Spirit. Sabi sa Biblia. Sabi po doon, one of the fruits ng Holy Spirit is joy, spiritual alignment. Ang ganda ng trabaho mo, biyaya yan ng Diyos. Pero kung hindi si Lord ang sentro, you'll keep chasing for more. 1,000,000 na lang, isang kondo na lang, isang kotse na lang. Ngayon, EV naman. After nung EV, ano ba susunod mong gugustuhin? Kaya nga sabi sa Bible, what does it profit a man? Ang dami mong pag-aari pero you lose your soul. Tingin ko hindi pa naman nalulose yung soul mo, hindi pa nawawala, naliligaw lang. So ano ang kulang sa'yo, Jed, base sa aking pag-aaral at pagbabasa? Based on your letter, I sense, una, pagod ka sa routine mo. Okay? Nagnanais ka ng connection both with God and with other humans. At ang tanong, ito ba talaga yung purpose ni Lord sa akin? Meron lang akong verse na magandang i-share sa'yo. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English, medyo familiar, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, Jed, as I end, okay, may sabihin lang ako sa'yo. Ito yung mga practical ways na dapat mong gawin. Mag-set ka ng actual na pahinga, yung Sabbath, each week, just to rest, reflect, and worship God. Pangalawa, mag-join ka ng small group. Kung may simbahan kayo, mag-join ka ng spiritual community. Pangatlo, maggawa ka ng space for daily silence with God. Not just prayer. Basta ilista mo yung mga thankful ka with a grateful heart, ito Lord. And then tanungin mo si Lord, Lord, at this season, ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin? So let me end. Magdadasal na ako. You're not lost. You're just being called deeper sa relasyon kay Lord. Hindi mo kailangan iwan yung trabaho mo, Jed, para sumunod kay Lord. Baka kailangan ibalik mo lang si God sa sentro ng trabaho mo. It's not just about a successful life. It's about a significant life.
yung may saysay at purpose sa Diyos. Huwag ka titigil hanggang di mo natatagpuan ng Diyos dahil pag nahanap mo siya, yun ang tunay na success. Tayo manalangin. Panginoon, salamat kay Jed sa kanyang pagiging tapat sa kanyang nararamdaman. Tunay nga, Lord, na hindi nasusukat ang tunay na ligaya sa dami ng ari-arian. Sinabi mo na sa Bible yan. In fact, in-approach ka ng isang napakayamang lalaki, the rich young ruler, na may emptiness pa rin sa buhay dahil wala ka sa buhay niya. So Lord, sa mga tao ngayon na nagkakandikuba to buy the next fad, to buy the latest phone, to have the latest condo sa BGC, Lord, turuan mo sila na kung wala ka rin, Lord, sa picture, lahat na to ay walang kwenta. Seek first your kingdom and your righteousness, at itong mga bagay naman na to ay gusto mo rin para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanya pong kalusugan at sa kanyang pagmimisyon araw-araw. Salamat po sa biyaya sa araw na ito ng pakikinig sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you again, Brad. Thank you so much, and we'll catch you again tomorrow. Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Huwebes. Oh, yes. Bilis. So, At bukas ay ulit tayo, Brad. birthday ni Seth Velasquez. Ayun. Ay. Magpauga ka naman. Oo. Mid-30s ka na rin ba? Oo. Ayan, Okay, Brad. tomorrow yan, Pastor. Pero Pastor, baka may mga ganap ka today. Saan ba ang lakad mo? Well, wala namang tayong ganong ganap ngayon siya. Medyo nagre-rest din ako at alam ko na kailangan natin ng pahinga. Amen. Yan. Oo naman. Pati ikaw. di ba? Oo, lahat tayo. Okay. Ay, Gusto mo pa ng himlayan? Ayoko ng matagal na pahinga at ng himlaya na parang Pero na mahinga ka na hindi ka na magigising. Parang gusto mo na naman akong pakantahin. Hindi. Easy. Okay. Good morning po sa mga katulad ni Pastor Jeff, nakapahinga po ngayon. Deserve nyo po yan. Okay, Brad. Maraming salamat, Brad Ted, Tita Arlene Cui. Thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.